Alin ba ang mas magandang investment? Gintong alahas o Rolex na relo? O kaya ay Rado? At yan po ang ating tatalakayin sa video nating ito. Lamang ang may alam. Alahero ang trabaho ko, pagkilatis ng ginto'y eksperto ko. Magandang panahon po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po tayong lahat? Naway na sa mabuti po tayong kalalagayan. Sa video po natin ito ay tatalakayin po natin yung dalawang katanungan at request ng ating mga taga-subaybay. Mga idol, shoutout po sa inyo. Ang sabi po nung una, boss, tanong ko lang, mas okay ba na bumili ng Rado na relo or hindi as investment? O kaya ay ginto na lang. So tinatanong niya po kung alin daw mas magandang bilhin bilang investment, kung yung relong Rado o gintong alahas. Pangalawa, ang sabi ng katanungan niya, magkaiba po ito ha. Ang sabi, host, good day. Ano po ba ang magandang investment? Rolex or gold? Sana mapansin nyo. More power. Sa pangalawa naman, tinatanong niya po kung alin daw po ang mas magandang investment. Rolex na relo or alahas na ginto. Alam niyo po ba mga kaibigan ko, sa dalawa pong yan, relo versus alahas na ginto. Rado, Rolex versus alahas na ginto. So bibigyan din po natin ang Rolex. Ano po? Sapagkat ang Rolex po ay luxury watch po talaga yan. Kapag bibili ka po ng Rolex, ano po, pagpalagay na po nating halimbawa lang ay 400,000 ang halaga. Halimbawa lang po ha, pinakamababa na po yan. Versus po sa kwintas na ginto na ang halaga din ay 400,000. May advantage po ang dalawa. Okay? Advantage at disadvantage. Ano po? Una, okay? Kapag, bago ko po sagutin ang katanungan nyo ha, bibigyan ko muna kayo ng idea sa advantage nila at disadvantage. Una, kapag bumili ka po ng relo, kahit na po yan ay Rolex, okay? Kung binili mo ng 400,000 or let's say 1,000,000, binili mo ng 400,000, palipasin niyo po ang ilang panahon. Kahit nga po kinabukasan ano po, araw lang ang bilangin mo. Ang relong Rolex, hindi po tumataas ang presyo. Kung binili mo ngayon, bukas, or sa kasunod, kung 400,000 mo nang bilhin, hindi mo na po maibebenta yan ng 400,000 kinabukasan or sa mga susunod na araw. Yan po ang kanilang pagkakaiba. Ito po ang kanyang pagkakaiba naman sa alahas na ginto. Halimbawa, bumili ka po ng 400,000 na alahas ng ginto, 18K. Okay? Pag binili mo siya ngayon, tandaan niyo po ha, pag binili mo po itong ginto ngayon, may panahon po yan na tumataas. Ako po sa experience ko is every year, yan po ay tumataas. Okay? Every year, yan din po ay bumababa. Hindi po kagaya ng Rolex na pag binili mo, ngayon, wala ka na pong pag-asang tumaas yan. Wala ka na pong pag-asang tumaas. So, halimbawa, binili mo ngayon ng 18K, gusto niyo pong subukan? Sa lahat po ng aking mga subscriber, mga followers ko, na may gintong 18K, may tatak 750, o kaya 18K, basta original 18K po ha. Sa lahat po ng merong 18K or 21K, 22K, 14K, basta may tatak mong original, 585, 750, 18K, 585, 14K. Subukan niyo po, kung binili mo siya noong taong 2000, year 2000, binili mo siya noong taong year 2001, year 2002, year 2003. Halimbawa, binili niyo po siya noong mga taong yan ng 50,000. Okay? So, ngayon po ay 2024 na. Subukan niyo po
mag-comment kayong lahat sa ibaba. Try nyo lang. Halimbawa, may sing-sing ka na 18K, kuya kwintas. Binili mo yung kwintas mo 40,000. Noong taon, mga 4 years later, o 2 years, 3 years, sangla mo po ngayon. Kung binili mo po ng 40,000 noon, sisiguraduhin ko po sa iyo ha, pinakamahina niyang sangla ngayon, mga 60,000, baka dumoble pa po yan. Sige po, subukan nyo. Tapos mag-comment po kayo sa akin kung totoo ang aking sinasabi. Yan po ay sa base sa aking sariling experience at base din po sa aking sariling komentary. Okay? Pero yan po is 100% totoo. Ngayon, bumili ka po ng Rolex ngayon, 400,000. Ibenta mo po bukas. Tignan nyo po. Iba na po yan. Hindi na po yan mabibili ng ganon kataas. Pangalawa, kung sa oras ng kagipitan, bakit ka ba nag-invest ng alahas? Di ba, number 1, kaya tayo nag-invest ng alahas. Ang sabi nila, para daw po pag nagipit, may Cebuana ka nalalapitan. Ano po? O may pawn shop ka nalalapitan. May mga iba't ibang klase ng pawn shop na pwede kang puntahan. Kaya ka po nag-invest ng alahas. Okay? Pangalawa, na advantage at disadvantage po nila. Halimbawa, pumunta ako sa isang lugar, na-short po ako ng budget. Ang dala ko po ay suit, dala ko yung kwintas kong gold. Dala ko din yung relo kong Rolex. Tignan niyo po kung sino ang una nyong mabebenta. Kasi ang gold po, kahit saang lugar, may nagkalat na pawn shop. Talamak po mga pawn shop ng mga gold na alahas. Anytime na mangailangan ka, ay on the spot, mapepera mo po yan. At uulitin ko ngayon sa inyo po na tumataas pa ang klase ng gold. E paano kung panahong mababa? Di wag mong ibenta sa panahong mababa. Pero sisiguraduhin po sa iyo, hindi po yan sumasadsad. Yan po ay talagang tumataas pa. So, ang advantage po ng ginto na alahas sa Rolex, kapag ikaw ay nagipit sa isang lugar, agad mo po itong maisasangla. E paano kung wala kang kwintas na gold? Suot mo lamang ay Rolex, ma-hold up ka. Siguraduhin ko sa iyo. Kaya itago mo. Ano po? Ang disadvantage naman po ng Rolex sa gintong alahas, pag na-short ka, isiguraduhin ko sa iyo, mga kaibigan ko, lalo ka pong masushort ka hanap ng buyer ng Rolex. Kasi napakahirap pong humanap ng buyer ng Rolex. Sa aming alahero, relohero, napakadali. E paano kayo? Hindi naman po kayo relohero. Hindi kayo alahero. Ano po? Saan kayo kukuha ng buyer? Wala pong pawn shop dito sa amin na tumatanggap po ng mga relo. Ilang relo na po ang sinangla ko dyan sa kanila. Mga gold pa. Omega, ano po, na relo. Ayaw po nila tanggapin kahit gold, kahit platinum na relo. Ayaw nila. Pero may mga lugar din po na tumatanggap sila ng mga high-end and luxury watch. Pero sisiguraduhin ko po sa inyo, endangered species po yan. Pag naligaw ka po sa isang bayan, sa ibang lugar, bibihira, nako ay endangered species po yan. Talaga mahihirapan ka pong humanap. At uulitin ko sa inyo, hindi po siya ganun ka-taas i-appraise. Dito sa lugar namin, wala po talaga. So, ibig sabihin, ang advantage at disadvantage, unang-una, ng relo na Rolex or anumang klaseng relo sa alahas na gintong kwintas or anuman, ang unang advantage at disadvantage, ang ginto ay hindi pababa ang presyo. Tumataas po yan ng gusto. Okay? Kung anong bili mo ngayon, darating po ang panahon, araw, buwan. Kasi po sa ginto, araw, minuto, oras, buwan, taon, nagbabago po ang presyo. Okay? So pag bumaba po yan ng konti, biglang aangat din po yan. Taon-taon po yan tumataas. So tataunin nyo po sa taong mataas. Pero ulitin ko po sa inyo, kung magkano mo binili ang ginto, okay? Halos ganun mo din po yan maisasangla. Halimbawa, binili mo po ngayon ay 40,000. Pag sinangla mo po kinaumagahan yan, kunting-kunti lamang po ang diferensya yan. Pagka nga po maganda pa talaga pagkakaginto mo, is yan po ay mas mataas pa. Lalo na nga po sa panahon ngayon. Yung binili mo ng 40,000, mga 3 years later, subukan niyo po isang lang ngayon. Madudubli po yan. Pinakamahina, 60,000 yan. Subukan niyo po.
Yan ang kanilang advantage at disadvantage. So sa Rolex naman, kung binili mo ngayon ng 400,000, bagsak na po ang presyo niyan. Kalahati na minsan wala na pong kalahati at mahihirapan ka pang i-benta. Pangatlo, advantage at disadvantage. Tatlo po ito. Kapag ang Rolex mo nasira, okay? Halimbawa, naglalakad ka sa kalsada, ano po? Biglang nalagot yung Rolex mo, nalaglag. Hindi mo alam, may kasunod kang piso, nasagasaan. Di pisat. Ano po? Pisat yung iyong Rolex. Okay. Tapos naglalakad ka ulit. Nalaglag yung bracelet mong ginto, 18K. Nasagasaan ng bulldozer sa likod mo. Hindi lalo nang napisat. Subukan niya pong ibenta kung sino mabilis ibenta. Di po ba? Mapadurog, mapabuo. Ang laki po ng advantage ng ginto. Okay? Ngunit, sa mga mayayaman, talaga naman, ano po, na mahilig po sa mga alahas, okay? Mas the best po yan. Pagsabayin nyo na lang para talagang napakaganda pa po ng benepisyo sa inyong katawan. So, ngunit, ang buod ng ating video, ano daw po ba mas magandang investment? Ulitin ko po bago tayo magtapos. Alahas na ginto o Rolex na relo o Rado. Okay? Ang pinakamaganda po is gold. Mabilis tumaas at dumodoble. Ang Rolex, hindi po. Maliban na lamang noong mga unang panahon. Ano po, mga sinaunang Rolex. Pero ang tanong po ay ngayon di ba? Ano po ba ang magandang investment ngayon? Hindi niya po sinabing anong magandang investment noon. Okay? Kasi noon, mga sinaunang Rolex, mahal. Pero yung mga panahon ngayon, hindi na po magbabago ang presyo niyan, pababa pa. Nawa po ay nasagot ko ang inyong katanungan. Sa mga baguhan na dating sa ating channel, kung nagustuhan nyo, pakisusulan nyo po. Pakit nyo po ang notification bell, pakilagay nyo pa all upang lagi kayong update sa mga bagong nating videos. At kung nagustuhan nga, ano po, mag-comment lamang kayo sa atin kung ano po ang inyong mga request. At sa mga datihan na, maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Paki-like and share, comment. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam. Alahero ang trabaho ko. Pagkilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ikabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tapak na totoo. Walang maitatago sa usapan na ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.